Laws for the professionalization of teaching. These are the PD 1006, the RA 7836, and ang RA 9293. Sige, pag-usapan natin yan in today's video. Pag-usapan natin ang tatlong batas ng teaching profession. First one, ang PD 1006. Pag tinanong sa board exam, what is considered the first legal base of teaching? Ang sagot natin ay ang PD 1006. Anong ibig sabihin ng PD? Presidential Decree. Kaninong presidente? Ferdinand Marcos. At anong taon? 1976. Ibig sabihin, taong 1976, sa panahon ng dating presidenteng Ferdinand Marcos, ang pinakaunang basihan ng teaching profession sa Pilipinas, ang PD 1006. Ang PD 1006 ay mas kilala sa tinatawag na PEBET. Ano ibig sabihin ng PEBET? Professional Board Examination for Teachers. Tandaan mo ha, ang PEBET, yan ang pinakaunang board examination ng mga guro sa Pilipinas. O di ba ngayon, LET na, tama? Pero noon, wala pa pong LET. So, ang pinakaunang board exam sa Pilipinas sa mga guro, ang tinatawag na PEBET. Ano po? O kung gusto mong mag-exam ng PEBET, kanino ka mag-a-apply? Ang sagot ay kay CSC or ang Civil Service Commission. O di ba ngayon, kay PRC ka na mag-a-apply, tama? O, pero noon, wala pa pong PRC. So, mag-a-apply ka kay Civil Service Commission. O kay Civil Service Commission ka lang mag-a-apply. Pero kapag tinanong, sino na ang nagpapa-exam? Ang sagot ay ang National Board for Teachers. Anong function ng National Board? Keyword, examination. Anything about examination, trabaho ng National Board for Teachers. Una, sila ang gumagawa ng TOS na exam. Pangalawa, sila ang gumagawa ng test question exam. Pangatlo, mag-identify ng mga estudyanteng pwede makapag-exam. At pang-apat, mag-determine ng mga estudyanteng pumasa sa exam. So definitely, anything about examination, trabaho ng National Board for Teachers. Gets? Kapag tinanong, ilan naman ang passing percentage sa PEBET? Ang sagot natin ay 70%. O di ba ngayon, 75 na sa LET, tama? Pero noon, 70% lang ang standard. At kapag pumasa ka sa PEBET, anong bibigay sa'yo? Certificate. O di ba ngayon, license na ang binibigay, tama? Pero noon, wala pang binibigay na lisensya. Certificate pa lang. Kapirasong papel lang yon, na kung saan nakalagay doon ang pangalan mo, at sinasabi doon na pumasa ka na sa PEBET, at pwede ka na magturo sa mga bata. Gets ba yung teachers? Okay, sige. Pero po ang PEBET ay obsolete na. Pag sinabing obsolete, hindi na ginagamit. So pinalitan na siya. Anong pinalit sa kanya? Pag-usapan number 2, ang pinalit dyan ay ang RA 7836. Okay po? So RA 7836 ay may title na Philippine Teachers Professionalization Act of 1994. O, ang RA 7836 ay mas kilala. Tinatawag na LET. Anong ibig sabihin ng LET? Licensure Examination for Teachers. O, pero ngayon may bago ng initials na, LEP. Licensure Examination for Professional Teachers. Question. According sa RA 7836, kung gusto mo mag-apply ng LET, kanina ka mag-apply? Kay PRC. Ano ibig sabihin ng PRC? Professional Regulation Commission. Ano po? O kay PRC ka lang mag-apply. Yung mga requirements mo, TOR, birth certificate, application requirements, lahat kay PRC. Okay. Doon ka lang mag-apply. Pero kapag tinanong, sino na ang nagpapa-exam? Ang sagot ay ang Board Professional Teachers. O basta may nakita kang board, ang keyword dyan, examination. Ano po? O di ba kanina, magpapa-exam sa'yo sa National Board for Teachers, sa PEBET. O, pero pinalitan lang yung pangalan. Ngayon, ginawa ng Board Professional Teachers. Pansin mo, pinalitan lang po yung pangalan, but still, the function remains the same. Anything about examination, trabaho ng Board Professional Teachers. Sila ulit gumagawa ng exam, ng TOS, mag-identify ng mga estudyante kung pwede makapag-exam, yung mga nag-top, pumasa sa exam. So, trabaho yan ng Board Professional Teachers. Guess ba yung teachers? Sinasabi din ng RA 7836 na may licensing power ang Board Professional Teachers at ang Professional Regulation Commission. Yan lang po ang dalawang pwedeng magbigay at magtanggal sa iyo ng lisensya. Question, pwede ka bang tanggalan ng lisensya ng principal mo? Hindi. Ng regional director? Hindi pa rin. Ng Secretary of Education? Hindi pa rin. Kasi ang nakalagay sa batas, who grants the license can only be the one who can revoke the license. Kung sino lang nagbigay ng lisensya, siya lang may karapatang magtanggal ng lisensya. Yan ang licensing power ng PRC at ng Board Professional Teachers. O pagkasulat dyan, 5 grounds of the revocation of license. Ang ibig sabihin nun, ano ba yung 5 basihan na kapag nagawa mo, pwede kang matanggalan ng lisensya? First ground, immoral act. Pag sinabi mga immoral act, mga hindi tamang ginagawa. Ano po, example ng mga immoral act ay mga heinous crime or mga heinous crime. Kasama dyan ng murder, pumatay ka. Kasama dyan ng homicide, nakapatay ka. Kasama dyan ng rape, nanggahasa ka. Kapag nagawa mo, pwede ka matanggalan ng lisensya. Question sa board exam.
Principal Bert is accused of a case murder. Pwede bang tanggalan ng lisensya si Principal Bert? Ang sagot ay, hindi pwedeng tanggalan. Bakit? Ang ginamit na term accused, inakusahan pa lang. O di ba nakalagay sa batas, anyone is innocent unless otherwise proven guilty. So si Principal Bert may kaso pa lang, inakusahan pa lang. Pwede pa mapulang sala si Principal Bert, so hindi pa pwedeng tagalan ng lisensya si Principal Bert. Second scenario, Principal Bert is guilty of a case murder. Pwede na bang tagalan ng lisensya si Principal Bert? Ang sagot natin ay yes. Kasi ang ginamit na term, guilty. So no-brainer na yan, outright, pwede nang tagalan ng lisensya si Principal Bert. Gets? Second ground of the revocation of license ay insanity. Pag sinabing insanity, insane, buang, kapaylado. Pag sinabing insane, wala sa matinong pag-iisip. Bakit? Siyempre, ang mga teachers, magtuturo. So, dapat nasa tamang pag-iisip. Dapat mentally and physically fit ka. Pero kapag napatunayan, based on your medical records, that you are psychologically incapable, pwede ka pong tanggalan ng lisensya. Kasi wala ka sa katinong pag-iisip. Third ground of the revocation of license, illegal drugs. Mabigat na kaso po ang droga. Ano mang connection mo sa droga, pwede kang tanggalan ng lisensya. User ka, pusher ka, buyer ka, seller ka, reseller ka, ano mang connection mo sa droga, ground po yan for the revocation of license. Gets ba yung teachers? Fourth ground of the revocation of license, fraud. Pag sinabi natin fraud, F-R-A-U-D, anumang aktibidad na ginawa mo para makakuha ng lisensya sa illegal na paraan, tawag doon fraud. Any form of activities that you conduct to obtain license in an illegal way, ang tawag po natin daan ay fraud. Gets ba yan? And last ground of the revocation of license, negligence of duty. Mga kapabayaan mo sa trabaho na kapag di mo nagawa, pwede kang matanggalan ng lisensya. O under na negligence, ito yung CPD law. Siyempre, ang mga CPD, mga webinar, seminar yan, kailangan mo mag-attend para mag-renew ng lisensya. O kapag di ka nag-attend doon, hindi ka makakapag-renew. So, mawawala ng visa ang lisensya mo, ground din yan para mawala ng, matanggalan ka ng lisensya. Ano? Kasi mawawala ng visa yung lisensya mo. RA 7836 pa rin tayo kapag tinanong, ilan ang passing percentage sa LET? Ang sagot natin ay 75%. At kapag pumasa ka, anong bibigay na sa'yo? License. Siyempre, lisensya na. O ito, tinanong din doon sa board exam. Ano? Pumasa ka na ng PBET, nabigay ka ng certificate. Ngayon, naabutan ka ng RA 7836, nalaman mong may LET at may binibigay na daw na lisensya. Question, yung pumasa ng PBET, kailangan niya pa bang ulit mag-take ng LET para magkaroon ng lisensya? Yes or no? Ang sagot ay, no need na. Ang gagawin lang ay conversion. Pupunta lang siya sa pinakamalapit na PRC, dala-dala yung PBET certificate. Ipagpapalit lang yon para maging license. Gets ba yung teachers? By the way, may nakalimutan pala ako, Sa PBET po, sa PD 1006, sa PBET, ang nakapag-exam lang ng PBET ay lahat graduate ng education. So kapag hindi ka graduate ng education, hindi ka pwede ma-exam ng PBET. Gets? Pero sa RA 7836, pwede na po makapag-exam ang mga LET, ang mga non-education graduate, basta merong 10 units methods of teaching. O di ba ngayon, 18 units na ang hinihingi, tama? Pero sa pinakaunang batas, 10 units muna para sa mga non-education graduate. O yung mga graduate ng nursing, ng agriculturist, criminologist, o pwede na sila ma-exam ng LET basta may methods of teaching. Gets? And finally, ang pinakahuling sinasabi ng RA 7836 is no license, no teaching policy. In other words, hindi pwedeng magturo kapag walang lisensya. Pero ang tanong sa board exam ganito, hindi itatanong na ano yung batas na nagsasabing no license, no teaching policy. Ang tatanong sa batas ay, kung nabasa mo talagang no license, no teaching policy, ang tanong sa board exam ay, ano pala ang batas na nagpaparusa sa mga guro na nagtuturo ng walang lisensya? Ang sagot ay, ang RA 7836. Kasi nga, policy yon, no license, no teaching. Pag nagturo ka ng walang lisensya, paparusahan ka ng RA 7836. Gets ba yung teachers? Ang last na batas na pag-uusapan natin ay ang RA 9293. Pag sinabing 9293, ang keyword mo dyan ay amendment. Kasi pong RA 9293, inamyendahan niya ang RA 7836. Pag sinabing amendment, keyword is changes. Pag sinabing may mga binago, may mga dinagdag, may mga binawas para mas mapaganda natin ang batas ng LET. In other words, ang RA 9293 is an improved version of RA 7836. Sige, pag-usapan natin yung mga binago sa RA 9293. Unang binago, 18 units. So, ibig sabihin, yung 10 units sa RA 7836, dinagdagan na. Ginawa na siyang 18 units. 18 units na ang kailangan para makapag-exam ng LET yung mga non-education graduate. Gets? Pangalawa, may sinasabi ang RA 9293 para sa mga inactive teachers. Sige, pag-usapan natin, sino ba yung mga inactive teachers? Question, pag sinabi inactive, nagtuturo, hindi nagtuturo?
O, ang sagot, hindi nagtuturo. Bakit? Kasi meron mga teacher na lisensyado pero hindi naman nagpurso ng teaching. So, ibig sabihin, ang RA 9293, may provision siya para sa mga inactive teachers na may lisensya pero hindi naman nagpurso ng teaching. Dalawa ang basihan para masabing inactive ka. Una, you are not practicing your profession, and number 2, for the past 5 years. In Tagalog, kapag hindi ka na nagtuturo sa loob ng 5 taon o higit pa, ang tawag sa'yo, inactive teacher. Example, LPT ka na sa Pilipinas pero hindi ka nagpurso ng teaching dito. Ang ginawa mo, nagpaibang bansa ka. Nag-domestic helper ka sa Singapore. Tumagal ka sa Singapore ng 10 taon kasi nalalaman mo na mas malaki ang sahod ng pagiging domestic helper sa ibang bansa kaysa sa pagtuturo sa Pilipinas. Question, dahil 10 taon kang domestic helper, matatawag ka bang inactive teacher? Ang sagot, yes. Kasi lagpas 5 taon na hindi ka nagtuturo. Question, after 10 years sa pagiging domestic helper sa ibang bansa, nagkaroon ng pandemic. Example lang nga, nag-decide ka na umuwi na lang sa Pilipinas para dito na lang magturo. Question, papayagan ka ba ng gobyerno ng DepEd na magturo ka agad? Ang sagot, hindi. Kasi inactive ka nga. Gets? So, ano gagawin ng gobyerno? Sinasabi ng RA 9293, refresher course. Ang mga inactive teacher na hindi nagtuturo ng 5 taon higit pa, magre-refresher course. Sira para saan ang refresher course? To refresh your knowledge with the new trends and reforms in education. Kasi baka 10 taon hindi nagtuturo, baka gasgas na, kinakalawang na, outdated na ang alam mo. So, kailangan mag-refresher course to refresh your knowledge with the new trends and reforms in education. Ilang units sir ang refresher course? 6 units ng content, plus 6 units ng pedagogy, in total, 12 units lahat ang refresher course. For example, kung math major ka, o di 6 units ng mathematics majorship. Gets? Kasi iba na nga tinuturo ngayon sa new curriculum ng math, tama? Tapos 6 units ng pedagogy. Kasama dyan sa turo sa'yo kung paano magturo sa online, baka hindi ka pa marunong masyado magturo sa online. Gets? So, in general, ang logic lang ng refresher course para i-refresh ka, i-equip ka ng mga knowledge, skills, and attitude necessary with the new trends and reforms in education. Gets ba yung teachers? Pagtapos ka na mag-refresher course, pwede ka na bang magturo? Yes. Kasi that time, refresh ka na. Gets ba yung teachers? Last one. Ang sinasabi ng RA 9293 is, di ba sa RA 7836, no license, no teaching policy, tama? Pero sa RA 9293, pwede na magturo kahit na walang lisensya. Basta meron kang special permit. Ang nagbibigay niyan ay ang board professional teachers. Dalawa ang may special permit. Anong dalawa? Para teachers, and number 2, international recognition. Sige, pag-usapan natin ang mga para-teachers. First one, pag-usapan natin sino ba sir yung mga para-teachers. Simple lang. Pag sinabi po nating para-teachers, ito po yung mga nag-exam ng LET, pero bumagsak sa LET. Pero dapat daw, para maging para-teacher ka, dapat ang board rating mo ay 5 points below the passing percentage. O ilan ba yung passing percentage sa LET? 75. So, 75 minus 5, 70. Pero hanggang 74 lang. Kasi nga, hindi ka pa pumapasa sa board exam. Gets? O pwede ba maging para-teacher ang 68 ang rating? Hindi. 69? Hindi rin. 73? Pwede. 74? Pwede na din. Gets ba yung teachers? Question, saan ina-assign ng mga para-teachers? Ang sagot natin ay shortage of teachers. Kung saan may kakulangan, doon mag-a-assign ng para-teachers. By the way sa batas wala nakalagay na Mindanao, Bulubundukin, mga remote areas, mga coastal areas, sa mga may gera, walang nakalagay. Nakalagay sa batas, shortage of teachers. Kung saan may kakulangan, doon po mag-a-assign ng para-teachers. So kahit na hindi malayo, kahit malapit, pwede mag-assign ng para-teachers. Kahit hindi sa mga Bulubundukin, kahit sa syudad, sa city, pwede mag-assign ng para-teachers as long as may kakulangan ng guro. Gets ba yung teachers? O pag tinanong, ilang taon ang permit ng para-teachers? 2 years. After 2 years, pwede bang i-renew? Yes, kung gusto. Kung okay lang, kung ayaw na, okay lang naman. Kung gusto, pwede pa. Nang ilang taon ulit? Another 2 years. Ilang taon lahat? Edi 4 years. Pero question, after 4 years, papayagan pa bang mag-renew ulit? Ang sagot, hindi na. Kasi maximum lang og 4 years. Pero palalimin natin ang discussion. Ang rason kung bakit hindi papayagan mag-renew pa after 4 years ng pagiging para-teachers is because of quality education. O pag sinabi natin quality education, gusto natin kasi sa pagtuturo sa DepEd, dapat quality ang pagtuturo. Paano natin masabing quality education? Dapat qualified ang mga teachers. Pag sinabing qualified, magaling. Paano natin masabing magaling ang mga teachers? May eligibility. Anong eligibility nila? License. Kasi kapag may lisensya ka na, pumasa ka sa board exam, hindi na patunayan mo na sarili mong magaling ka.
So pagkakatiwalaan ka na ng gobyerno na mag-implement ka na ng quality education, magtuturo sa mga bata. Gets ba yung teachers? Kaya lang yung mga para-teachers, hindi pa nila napatunayan na magaling talaga sila. Kasi hindi pa sila pumapasa sa board exam. So gagawin ng gobyerno, pansamantala mo sila tatanggalin sa eskwelahan, mag-focus muna sa LET, pumasa sa board exam. Pag pumasa na, may lisensya na, bumalik sa eskwelahan at tatagapin ka ulit ka namin. Gets by teachers. And pangalawa pa, sa may special permit, ang mga international recognized. Pag sinabing international recognized, kilala ka sa Pilipinas, kilala ka sa ibang bansa, sa buong mundo kasi may napatunayan ka na. Example, si Manny Pacquiao. Pwede ba magturo ng boxing si Manny Pacquiao sa senior high school? Pwede. Kasi may napatunayan si Manny Pacquiao. Siya lang naman nag-iisang 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao. Tama? Next one, si Lea Salonga. Pwede ba magturo ng singing sa theater arts sa senior high school si Lea Salonga? Ang sagot ay yes. Kasi may napatunayan si Lea Salonga. Yes ba yung teachers? So yun lang po yung pag-uusapan natin sa tatlong batas ng teaching profession, the PD 1006, the RA 7836, and ang RA 9290. Sana po natuto ka sa discussion ni Sir Nestor. Sige, kung nakaabot ka sa parte ng video ito, pakilike naman ng video, and then pa-comment naman kung taga saan ka, para alam ko hanggang saan ang na-reach ng video ito. Yun lang. Thank you very much everyone, and God bless. Bye-bye.